Maligayang pagbabalik sa Sine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang barbero na pinagnakawan ng bagay na mahalaga sa kanya. Nagbayad siya ng pulisya upang hanapin at paghigantihan ang may gawa. Ang pelikulang ito ay isang Indian action thriller film na ipinalabas taong 2024 na pinamagatang Maharaja. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa isang maliit na barbershop na may pangalang Rakmi Salon, nagtatrabaho si Maharaja bilang isang barbero. Isang araw habang namimili ito ng pangregalo, nag-aantay sa kanya ang asawa kasama ang kanilang anak sa tapat, ngunit isang disgrasya ang naganap kung saan binunggo ng truck ang bahay dahilan ng kinamatay ng asawa niya. Sa kasalukuyan nakaligtas ang anak ni Maharaja sa aksidente na si Jyoti at ngayon ay nasa grade 10 na. Wala itong hilig sa pag-aaral bukod sa sports kaya hindi ito gusto ng mga guro maliban sa kanyang PE teacher na madalas niyang nakakasama. Ang bakal na basurahan ang nagligtas sa dalagitan nung araw ng aksidente kaya sobrang halaga nito sa kanila na halos itinuturing ng kayamanan ng mag-ama. Simula nung nawala ang asawa hindi na din ulit nag-asawa si Maharaja kaya siya lang ang nag-aasikaso sa anak. Isang beses sa isang buwan nagde-day off siya sa trabaho para ipasyal ang anak dahil umiikot lang ang buhay ni Maharaja sa trabaho at sa pag-asikaso kay Jyoti. Isang araw ipinatawag ito sa paaralan dahil napagbintangan ng anak na may ginawang kalokohan, gusto na agad itong tanggalin ng principal nang hindi man lang inalam ang katotohanan. Pero dumating ang PE teacher ni Jyoti kasama ang batang totoong may gawa ng kahihiyan ng kanilang paaralan. Binawi ng principal ang desisyon nito ngunit wala siyang pakialam sa masasakit nitong sinabi sa bata. Hiniling ni Maharaja na humingi ng tawad ang principal sa pagbibintang sa anak ngunit pinapaalis sila nito. Nanindigan si Maharaja na kailangan niyang humingi muna ng tawad sa anak subalit nagpatawag ito ng security para sa pilitan silang paalisin. Pero kumapit si Maharaja sa bakal at patuloy na hiniling ang paghingi ng tawad sa anak. Pinagtulungan na siya ng lahat hanggang sa muntik nang masira ni Maharaja ang poste. Nakaramdam din ng konsensya ang principal kaya humingi na ito ng tawad sa nagawa niya sa bata. Kinalaunan magkakaroon ng school camping ang anak ni Maharaja. Ibinili ng bata na panatilihing malinis ang Lakshmi ang tawag nila sa basurahan at tatawag siya para lagi itong suriin. Pagkatapos umalis na ang anak at pumasok na din ito sa trabaho, isang gabi sa kanyang bahay nakahiga na lang ito sa lapag na walang malay. Sa ibang bahagi sa paggawaan ng sasakyan, sumugod ang counselor na galit dahil nawawala ang salamin niyang naiwan sa sasakyan. Dumating ang mekaniko na si Donna na bagong laya lang sa kulungan, hinahanap sa kanya ng namamahala ng paggawaan ang salamin dahil ito ang naghatid ng sasakyan ng counselor pero itinanggi niya ito. Pinag-initan siya ng counselor na galit sa pagnanakaw ng salamin niya. Pinigilan na ito ng namamahala at nag-alok na papalitan na lang ng bago pero hindi pumayag ang counselor dahil mahalaga ito sa kanya. Bago umalis nagbanta itong pag hindi ibalik sa kanya ang salamin bukas ay susunugin niya ang buong garahe. Nang gabing yun sa isang bar kung nasaan ang counselor dumating si Donna dala ang salamin nito, ngunit sinira niya ito sa harapan nila. Nagpang-abot sila sa loob ng bar at nagawang matalo ang mga kasamahan ng counselor, binawian niya din ito sa sobrang yabang. Samantala nagtungo sa istasyon ng pulis si Maharaja para i-report ang nangyari sa kanya na may 3 magnanakaw na nanloob sa bahay niya. Ikinwento niya ang nangyari na pag-uwi niya ng bahay at habang nagbibihis biglang may umatake sa kanyang mga kalalakihan, nawalan siya ng malay at paggising niya nawawala na ang iniingatan niyang Lakshmi. Nagtataka ang pulis kung ano ang Lakshmi kaya ipinakita nito ang litrato ng isang basurahang bakal. Nang malaman ng pulis na ito ang Lakshmi ayaw nang tanggapin nito ang reklamo niya dahil iniisip nilang wala itong kwenta. Sa pilitan siyang pinaalis ng mga pulis pero kumapit si Maharaja sa poste, pinagtulungan siya ng mga pulis na pinapaalis hanggang sa masira ang presinto at may lumitaw na ahas kaya nagtakbuhan ang lahat sa labas. Kinalaunan dumating si Inspector Veridarajan at naabutan ang kaguluhan na kagagawa ni Maharaja. Siya naman ngayon ang kumuha ng testimonya kung saan ganun na ganun lang din ang sinabi ni Maharaja. Nang malaman din nitong basurahan lang ang nawawala sa kanya, iniisip din ng inspektor na wala itong kwentang kaso kaya pinaalis din siya ng pulis. Pero mapilit si Maharaja dahil importante sa kanya ang basurahan na kailangan niyang makita bago bumalik ang anak. Sa pilitan pa din siyang pinaalis ng inspektor at nagbantang babarilin kung hindi aalis kaya wala na itong nagawa.
Pag-alis niya pinagalitan ng inspektor ang mga pulis dahil hinayaan nilang umabot sa ganon, bumalik na naman ulit ito at nag-alok ng malaking halaga para tulungan siyang hanapin ang Laxmi na ikinagulat ng lahat. Pumayag na ang mga pulis na hanapin ang basurahan para sa perang ibabayad nito. Nag-imbestiga sila sa bahay niya maging sa mga kalapit bahay para maghanap ng mga palatandaan. Nadiskubre din ng mga pulis na may nakatagong malaking halaga si Maharaja sa bangko na balak nilang pagkainteresan. Kinausap ng inspektor si Maharaja dahil hinala nilang may itinatago ito kung bakit handa siyang magbayad ng malaking halaga para lang sa basurahan. Sinabi niyang ito ang nagligtas sa buhay ng anak kaya importante ito sa kanila at nagdagdag pa ng pabuyak pag nahanap nila. Ito naman si Selvam, isang matinik na magnanakaw na walang patawad. Pinagsasamantalahan nila ang mga biktima at walang iniiwang buhay. Mayroon siyang asawa at anak na babae at siya din ang may kinalaman sa pagnanakaw ng basurahan. Samantala nagbibigay ng pera si Maharaja sa mga pulis para sa paghahanap. Pinayuhan siya ng kaibigan na nagsasayang lang ito ng pera pero naniniwala itong tutupad ang inspektor sa usapan. Kahit napaka-imposible hinahanap pa din ng mga pulis ang nawawalang basurahan. Araw-araw na ding nasa presinto si Maharaja at naging utusan na ng mga pulis. Nakatanggap na naman si Selvam ng bagong tip ng kanilang susunod na pagnanakawan, malaking halaga ng pera ang nakuha nila habang walang kamalay-malay ang pamilya niya sa ginagawa nitong kasamaan. Sa isang tindahan nakipagtalo ang pulis na naghahanap sa basurahang bakal, naroon din si Selvam isang aset ng pulisya ng 7 taon at nakita ang sadya nitong basurahan. Tumawag ang inspektor sa pulis upang hanapin ito, nagulat siya nang malaman na totoong hinahanap ng pulis niya ang basurahan. Nang malaman niyang naroon si Selvam, inutusan na niya itong humanap ng kahalintulad upang matapos na at makuha nila ang pera. Sa presinto habang nag-aantay si Maharaja ng balita sa basurahan niya, dumating ang lalaking nagmula sa pagawaan ng sasakyan upang i-report ang pagkawala ni Donna. Nang makita ni Maharaja ang litrato naalala niya ang nangyari noon na nang magising ito nakakita siya ng papel na may address ng sasakyan, pinuntahan niya ang bar kung nasaan ang sasakyan para magtanong at napag-alamang pagmamay-ari ito ng counselor. Ngunit nang kausapin niya ito napag-alaman niyang pinagnakawan ng counselor ng naghatid ng sasakyan, tinanong niya kung nasaan ito ngayon pero wala itong balak sabihin sa kanya. Nang aalis na sana ito nasaksihan niya ang pagdating ni Donna sa lugar, napanood niya ang nangyaring kaguluhan sa bar. Sinundan niya ang lalaki pag-alis nito subalit nakahalata siya at kumontak ng mga kasama, dinala siya sa isang lumang pabrika at pagdating doon pinagtulungan siya ng mga kalalakihang kasamahan ni Donna. Balak nilang putulin ang braso niya pero nang isasagawa na nila sobrang lakas pala ni Maharaja at ang braso ng kasamahan nila ang naputol. Gamit ang pang-ahit nilabanan niya ang mga kalalakihan na ikinagulat na lang nila ang nangyari. Binalaan ni Maharaja ang lahat at pinaalala na may pamilya pa silang babalikan ngunit inatake siya ng mga kalalakihan, hindi nila akalain na magaling pala siya sa pakikipaglaban at isa-isang napatumba ang mga ito. Natamaan din ito ni Donna at pinagtulungan, ganun pa man nakabawi siya at sa sobrang lakas niya napabagsak niya ang lahat ng mga kasamahan nito at nahuli si Donna. Pinahirapan niya ang lalaki at sinabing siya ang may-ari ng bahay na pinasok nila. Pinaamin niya ang kriminal kung sino ang kasama niya noon ngunit ayaw itong magsalita. Pinahirapan niya ito ng pinahirapan hanggang sa umamin din na isa sa kasamahan niya ay pulis sa kanilang lugar, ngunit sinubukang tumakas ni Donna, pero bago siya tuluyang makalayo napatay ito ni Maharaja. Ito ang dahilan kung bakit lumapit siya sa mga pulis upang hanapin ang taong may kinalaman dahil may mas malalim pa siyang dahilan. Samantala patuloy pa ding naghahanap ang pulis ng katulad ng basurahan niya, dinala na ni Selvam ang pulis sa kakilala niyang manggagawa para gayahin ang nasabing basurahan, pero may ilang araw pa bago matapos gawin kaya wala silang magawa kundi mag-antay. Bago pa mangyari ang lahat ng ito, isang araw dinala ni Selvam ang mag-ina sa tindahan ng alahas upang bumili ng kwintas na regalo niya sa darating na kaarawan ng anak. Ayaw sana ng asawa niya dahil masyado itong mahal pero sinabi ni Selvam na lahat ibibigay niya para sa anak. Ang kwintas ay gagawin pa kaya kailangan niya itong balikan ng 2 araw. Pag-uwi ng bahay sinabihan si Selvam ng asawa dahil sa malaking halaga para lang sa kwintas, walang ibang hangad si Selvam kundi ang mapasaya ang anak. Sa araw ng kaarawan ng anak kinuha na ni Selvam ang kwintas, tinawagan ito ng asawa dahil may kailangan pa itong ipapabili at pinadaan na din siya ng salon para magpaahit ng balbas dahil marami silang darating na bisita.
Binili ni Selvam ang utos ng asawa at bago umuwi dumaan ito sa salon kung saan nagtatrabaho si Maharaja. Kausap niya pa ang asawa sa telepono at narinig ito ng barbero na may handaang magaganap kaya nausisan niya ito. Sinabi ni Selvam na kaarawan ngayon ng kanyang anak, madami pa sana itong tanong pero nakulitan na si Selvam sa kanya kaya sinimulan na ni Maharaja ang pag-ahit. Subalit biglang namatay ang kanyang pang-ahit, bunting na lang sana ang gagamitin ni Maharaja ngunit masyado itong matagal kaya kinabili siya ni Selvam ng baterya. Pag-alis nito tumawag ang kasamahan ni Selvam upang ipaalam sa kanyang nasa balita ang huli nilang pagnanakaw, nag-iisa lang siya doon kaya pinag-usapan nila ang krimen na ginawa ngunit laking gulat niya na lang na nasa likuran niya pala ang barbero at hinala niyang narinig lahat ang kanilang usapan. Pag-uwi niya ng bahay hindi na ito mapalagay dahil inaalala niyang may nakakaalam na sa masama nilang gawain, sinabihan niya ang kasamahan na itago sa ibang lugar ang mga pera't alahas na ninakaw nila. Sa salon nakita din ni Maharaja ang kwintas na naiwan doon, balak niya itong personal na ibalik sa may-ari dahil sa pagkakaalam niya regalo ito ng customer niya sa kaarawan ng anak. Habang sa mga oras na yun problemado na si Selvam nang hindi mahanap ang regalo sa anak, aalis sana ito sandali para hanapin ang kwintas pero dumating doon si Maharaja para sana ibalik ang kwintas ngunit biglang may dumating na mga kapulisan, hinala ni Selvam na isinumbong na sila ng barbero. Agaran silang hinuli ng mga pulis sa kasalan ang pagnanakaw at pagpatay pero hindi naniniwala ang asawa ni Selvam na magagawa ito ng kanyang asawa, ngunit sinubukan ng kasamahan niyang manlaban sa mga kapulisan. Inawat niya ang kasama dahil nahuli na sila at narinig ito ng kanyang asawa. Napatay ng mga pulis ang kasamahan ni Selvam at hinuli naman ito ng kapulisan. Itinakwil din siya ng asawa sa ginawa niya at sinabihang wag na itong magpapakita ulit sa kanila kahit kailan. Doon nagtanim ng galit si Selvam sa barbero na hinihinala niyang nagsumbong sa kanila. Sa kasalukuyan tapos na ang isang linggong school camping ng anak ni Maharaja, nagpabili ito sa kanya ng bagong sapatos dahil sira na yung suot niya na ang totoo ibinigay niya ito sa kaklase na walang sapatos. Samantala natanggap na ng inspektor ang tinagawa nilang basurahan na siguradong malaki ang kanilang kikitain, kinopya nila ang nasa litrato upang magmukhang eksaktong orihinal na itsura ng locksmith. Ngunit nag-alala ang mga pulis na baka malaman ni Maharaja na hindi tunay ang ibinalik sa kanya, ito talaga ang gustong mangyari ng inspektor upang malaman kung mayroon pa itong iba pang itinatagong dahilan. Upang magawa ito naghanap ang inspektor ng taong magpapanggap na magnanakaw, subalit nang malaman ng lahat ng kontak niya na basurahan ang ninakaw walang gustong gumanap sa mga dati niyang pinagpapanggap. Problemado ang inspektor at wala siyang makuha kahit isa. Pero nang malaman ni Selvam ang halaga na ibabayad nito sa magpapanggap nagpresenta na itong siya ang gagawa. Ayaw pa sanang maniwala ng inspektor na marunong itong umarte pero wala silang ibang makuhang gaganap, tumawag ang inspektor sa presinto para kunan ulit ng salaysay si Maharaja upang makagawa sila ng kwento. Tinawag si Maharaja ng pulis para sa kanyang salaysay habang pinapakinggan ito ng inspektor sa kabilang linya. Ikinwento niya ulit ang eksaktong nangyari pero lumabas na ang kwento niya ay hindi sa kanya kundi sa anak niya pala nangyari. Makikita na kabilang din si Selvam sa mga kriminal na pumasok ng bahay nito na pakana ni Selvam. Pinagpapalo niya ang dalagita at pinapahirapan sa mga kamay niya dahil naghihiganti siya sa ama nitong si Maharaja na ipinakulong siya ng 13 taon. Sa mga oras na yon nasa tindahan noon ng sapatos si Maharaja habang paulit-ulit na pinagsamantalahan ni Selvam at Dana ang anak. Sa sobrang tagal dumating ni Maharaja na isip ni Selvam na sa susunod na lang gagawin ang kanyang planong paghihiganti. Matapos makuha ng pulis ang salaysay niya may hinala itong mayroon pa siyang ibang dahilan bukod sa basurahan, totoong may iba itong dahilan kundi ang ipaghiganti ang sinapit ng anak sa mga kriminal. Gulat na gulat din si Selvam nang malaman na ito ang ama ng batang pinagsamantalahan niya, gusto na sana niyang umatras sa pagpapanggap ngunit nagalit ang inspektor kaya wala na itong nagawa. Agaran niyang tinawagan si Selvam para ipaalam na nag-report sa pulisya ang barbero, hindi na din nila makontak si Donna 3 araw nang nakaraan. Pinayuhan ito ni Selvam na tumakas na at aasikasuhin niya pagbalik galing sa trabaho dahil kasalukuyan itong may kontrata bilang isang electrical. Ngunit nang magpapaalam na itong uuwi na muna hindi siya pinayagan ng inspektor at doon na din pinapatulog. Noong gabing pag-uwi ni Maharaja sa kanyang bahay nakita niya na lang ang sinapit ng anak, agaran niya itong isinugod sa ospital at nagmamakaawa sa doktor na tulungan siya.
Nagwala ito pag-uwi ng bahay at hinampas ang sarili dahilan ng nawalan ito ng malay noon habang inaalala ang lahat ng nangyari sa ospital. Nang magising din ang anak, hiniling niya sa ama na gusto niyang makita ang may gawa nito sa kanya, kaya doon hinanap ni Maharaja ang may kagagawan sa sinapit ng anak. Kinabukasan nagtungo na ang mga pulis sa bahay ni Maharaja para isauli ang basurahan kasama si Nalasaivam na magpapanggap na nagnakaw. Ipinakita sa kanya ng inspektor kung paano nito ginawa ang pagpasok ng bahay at agaran naman itong umakting na may halong katotohanan. Nakita na lang ni Maharaja na ganun ang nangyari habang inaalala ang kwento ng anak. Niyakap niya ito para sabayan ang kwento, pero ang totoo para malaman kung mayroon itong bukol sa likuran ayon sa kwento ng kanyang anak. Laking gulat niya na lang na ito nga talaga ang taong may kagagawan sa panghahalay. Tinanong ito ng inspektor kung anong gagawin nila sa magnanakaw, biglang sagot nitong patawarin na lang at pakawalan na ikinagulat ng inspektor. Pero hindi sumang-ayon ang inspektor at gusto niya itong maparusahan, ngunit ayaw talaga ni Maharaja. Biglang binanggit nitong kahit siya pa ang humalay sa kanyang anak na ikinagulat ng lahat. May alam pala ang inspektor na sangkot si Nalasaivam mula nung nag-imbestiga ang mga pulis sa pagkawala ni Donna. Binigyan ng inspektor si Maharaja ng kalayaang ipaghiganti ang sinapit ng anak sa kriminal. Inaalala ng mga pulis na baka masangkot sila, pinaintindi ng inspektor na kung sa mga anak nila yun ginawa, siguradong hindi rin sila matatahimik at doon na pinatay ni Maharaja ang kriminal. Kinalaunan sa construction site kung nasaan nagtatrabaho si Selvam, sumugod doon si Maharaja at nakaharap ang mga kasamahan nito. Patungo na din siya sa loob para harapin ang taong iniisip niyang sumira sa buhay niya. Nagkaharap sa wakas ang dalawa at naalala ni Maharaja na nagkita na sila noon. Naglaban ang dalawa habang isinisisi ni Selvam sa kanya ang pagkawala ng pamilya niya. Lumaban si Maharaja at gumanti ito hanggang sa di na makalakad ang kriminal. Sinabi ni Selvam ang ginawa nila sa anak nito na siguradong hinding-hindi niya makakalimutan. Pero hindi nagsalita si Maharaja dahil inaantay lang pala nitong dumating ang anak at ito ang hiling sa kanya na makausap ang taong may kagagawan. Pagdating nito nagbago ang isip ni Maharaja at ayaw na sana niya itong ipakausap, pero mapilit ang anak. Pinagbigyan na niya ito at kinausap ni Jyoti ang kriminal nang sila lang. Ibinigay niya ang alahas na alam niyang pakay nila noong gabi at sinabing kung may anak siya na ganun ang nangyari kayang mararamdaman niya. Ngunit wala lang ito sa kanya, sa halip sinisisi ang sarili na binuhay pa niya ito noon. Ganun pa man pinatawad ng dalagita ang kriminal sa nagawa sa kanya. Pag-alis nila tiningnan ni Selvam ang mga alahas at nakita ang kwintas na regalo niya dapat noon sa anak. Noong araw na nakulong siya, hinanap ni Maharaja ang pamilya niya kasama ang mag-ina para ibalik ang kwintas. Pero hindi ito tinanggap ng asawa niya sa pagkakaalam na galing ito sa nakaw. Gusto niya lang ng regalo sa anak, simpleng bagay na galing sa pinaghihirapan. Nakakita ang asawa ni Maharaja ng tindahan ng stuffed toys sa tapat, pinabili siya nito ng regalo bilang kapalit at doon biglang binunggo ng truck ang bahay na ikinamatay ng asawa. Nabalitaan din ni Selvam ang nangyari sa pamilya, pero laking gulat niya nang makita ang pilat sa likod ng anak ni Maharaja at naalalang may ganun ang anak noon. Doon napagtanto niyang ito pala ang kanyang anak. Pinauna na ni Maharaja sa paglabas ang anak at binalikan si Selvam na nagmamakaawang makausap ang anak. Naalala niya na noong araw na yun tanging anak lang nito ang nakaligtas sa pamamagitan ng basurahan. Inampun niya ang bata at pinalaki na itinuring na tunay na anak. Sinabihan siya ni Maharaja na hindi niya ito anak at iniwan na doon. Pilit humabol si Selvam pero hindi na nila ito pinansin. Dahil sa nagawa ni Selvam na hindi niya akalain na sa sarili niya palang anak, pinili na nitong bawian ang sariling buhay. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Paalam.